Good day everyone, I am Colonel Agpon from BE Gen Ed 3A. So our topic for today is all about the um, Koday methods of rhythmic syllabus. So when we are talking about the Kodaya method, it is all about music, of course, and then ear training and the Kodaya method are both valuable approaches to developing musicianship and oral skills. So basically, mas maganda tong ituro sa elementary. So kung bakit, alamin muna natin yung pinaka history. No? So the Kodaya method developed by Hungarian composer Zoltán Kodály places a strong emphasis on singing. Yan, singing, solfege, and rhythmic training to help students develop their musical ear. So, kung mapapansin kasi natin dito, gagamit tayo ng pagpalakpak, ayan, susundin natin yung mga beats, no? So, the Kodály method is an approach to music education rooted in that idea, music should be a social and cultural experiences. The Kodály method or approach to teaching music asserts that musical concepts, creativity, and collaborations are best taught in a group music lessons, particularly for young children. So, makikita natin, mamaya, no, most especially kasi tinuturo to sa grade 5. So, makikita natin mamaya yung tamang kumpas or pagpalakpak na pwede nating magawa sa pattern, no, ng ang Kodály method. So, samahan niyo ako ngayong araw para talakayin ang Kodály method with rhythmic strategies. So, now let us talk about the Kodály method components. So, una muna natin yung rhythmic syllables. So, dito sa rhythmic syllables, kailangan natin siyang gamitan ng pag-clap or pag-tap para sa corresponding beat, no? So, paano nga ba to nangyayari? So, tingnan natin. So, makikita natin sa unang column or sa unang bahagi, merong notes. Next, yung symbols, number of beats, at meron tayo sa hulihan ng rhythmic syllable. So, sa unang row, makikita natin ang whole note, no? Yung bilog. So, ang number of beats niya ay 4. At ang rhythmic syllables niya ay ta-ha-ha-ha. So, kung bibilangin natin yon 4. Ta-ha-ha-ha. So, pag pinalakpak naman natin siya, ganito. Ta-ha-ha-ha. Okay, 4 po yun. 1, 2, 3, 4. Ayun po ang whole note. So, ang next naman po natin ay ang half note or ang bilang or ang number of beat ay 2. So, ganito po siya. Taha, taha. Magkasunod po yon, hindi po napuputol ha, okay? Taha. So, ang next naman natin ay ang quarter note. So, ang ilan ang beat niya? Isa lamang po. So, pag po pinalakpak siya ay ganito lang. Ta. Pag po dalawa ang quarter note na nakasulat sa screen or sa sasagutan nyo or sa susundan yung pattern ay ganito po. Ta, ta. Okay po. Pag tatlo, ta, ta, ta. Okay po. Next naman po ay ang 8th note or ang kalahati lang po ng beat or ang kalahati lang po ng pagpalakpak sa ating kamay. So paano po ba natin siya mapapakita? No? Kasi ganito lang po siya. So, ito po yung palad natin. Ganito lang po ang pagpalakpak. Okay po? So, para po pagpalagay po natin na dalawa siya. So, ganito po yon. Ti, ti. Okay? Ti, ti. Okay po. Pag dalawa po, na 8th note ay ti, ti. Okay po. So, ang next naman po natin ay ang 16th note. So, paano po ba to, no? Dadalawahin po ulit natin ang 16th note or aapatin natin kasi mabilis lang po ang beat nito. So, paano po ba siya? Ganito po siya. Tiri, tiri, tiri. Okay po? Tiri, tiri, tiri. Okay po. Ngayon naman po, ang sunod natin ay ang dotted half note. So, meron po siyang 3 beat. So, kanina kung sa whole note po may 4 na beat, ngayon naman po ay merong 3 beat. So, paano po siya? Ganito po siya. Ah, ah, okay po. Dotted quarter note. So, ilan po ba ang beat nito? 1 and 1 half lamang po. So, paano siya ipalakpak? Ganito lang po. Tai, tai, tai. Okay po, mabilis po yan. 1, 2, 3, go. Tai, tai.
Next naman po ay ang rest length beginner. So, pag sinabi po natin rest, automatic po yon. Wala po tayong sounds na maririnig kasi po rest or magpapahinga lang po. So, paano po siya? Kagaya po ng una ay ang 4 beats. So, paano po yon? Bilang ka lang po ng 4 na wala kang gagawing clap. Okay po? Okay po, nakabilang na po tayo ng 4. So, tapos na po yung 4 beats or ang whole rest. Half rest or merong 2 beats. Kagaya po ng nauna nating full rest, kailangan po bumilang ka lang ng 2 naman. Kasi nga, kalahati siya ng full rest. So, paano po yon? Ulit. Okay po. Ang quarter rest. So, meron lang siyang 1 beat. So, ganito lang po yon. Okay po. So, paano pag-apat siya? Okay. Ngayon naman, aralin naman natin ang caudally scale or ang hand signal. So, or ang hand sign, no? So, ano nga ba to? Ano ba bumubuo dito? Or ang mga laman nito? So, kung naririnig nyo na yung do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Ito po yun, no? So, tingnan natin kung paano yung sign na ginagawa doon. So, ganito po yun. Do, do. Okay po? Next po ay re, 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 mi, 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 fa, 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 sol, 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 la, 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 ti, 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 do, 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 re, mi, fa, sol, la, ti, do. At ang tawag po natin sa ginawa natin kanina o ang do, re, mi, fa, sol, la, ti, do ay ang solfege. No? This is a fundamental component of the Kodayan method. Begin with the basic solfege syllables wherein ito nga po yung do, re, mi, fa, sol, la, ti, and do. So, lahat naman po tayo or nung bata tayo, nai-introduce na ito sa atin, no? So, ngayon po, nagkakaroon tayo ng thinking na, ay, ito pala yon, di ba? So, napakaganda po na pag-aralan natin itong Kodayan method. So, at the same time po, natututo tayo sa mga patterns, no? At dito lamang po nagtatapos ang aking reporting. Maraming salamat po sa pakikinig.